Magandang araw guys, at dumating na nga ang ating switches at mga dampeners para sa ating Attack Shark X Ajas keyboard. So, bago ang lahat, pakinggan muna natin yung stock sound niya. Sobrang click na scratchy. Susubukan natin siya i-mode para medyo maging buo yung tunog. Tara, simulan na natin. Una, aalisin muna natin yung mga keycaps at yung stock blue switches niya. Itong mga switches na to ang dahilan kung bakit siya clicky at medyo scratchy yung tunog. So, papalitan natin siya. Ito yung ipapalit natin, ang Leopold Greywood V4. Bago natin i-fry ang case niya, kailangan muna natin tanggalin yung nut niya. Sisimulan na natin i-fry using plastic frying tools at sisimulan natin sa gilid. Tapos sunod sa taas. Medyo ingat lang kasi baka maputol yung mga tabs niya. Pag nakabuka na, lipat tayo sa kabilang side. Dito sa taas ay meron tayong 4 na tabs. So lipat naman tayo sa baba. Medyo mahirap po kasi nakakapit ang tab niya dun sa may curve na part. Pero kayang-kaya natin. Medyo isihan lang natin kasi baka maputol yung mga tabs. Ang panghuli, yung pinakamadali, yung last na side sa gilid. Ayos! Kalas na. Medyo ingatan din lang natin na kasi may ribbon siya. Baka maputol natin. PCB niya, maayos naman ang pagkakagawa. Maganda yung construction. At ito naman yung mga stock dampeners niya. Medyo manipis yung foam, so papalitan natin yan. At sa bottom part ay ang silicone na medyo makapal naman siya, so gagamitin natin ito. Kakalisin natin ng screw sa PCB niya para lagyan ng poron plate at saka ng PE foam sa gitna.
may foam na. So we don't need this one. Ito yung PE foam na ilalagay natin. Kasama lang siya sa box ng keyboard. So, free lang natin siya nakuha. So, ilapat lang natin at i-face natin para meron tayong pattern kung paano gupitin. Pagkatapos natin mag-fit, ibalik na ulit natin yung PCB plate niya at i-screw na ulit natin. Ayan, tapos na. Ready na natin yan lagyan ng tatlong layer ng masking tape. So, ito na yung natapos natin nalagyan ng masking tape. At okay naman siya. So, ilalagay natin yung mga switches para siguradong lapat na lapat yung PE foam natin. Mas madali din ilagay ang switches pag ang PCB ay wala pa sa case niya. Ayan, ready na para ilagay sa case niya. Pero bago ang lahat, papalitan din natin ng poron foam, yung stock foam na kasama sa case niya. Saktong-saktong sukat, parang nilay ka. Medyo nabano ako sa pagtanggal ng lock nito. So, medyo nahirapan din akong ibalik. Dapat pala hindi ko pinalas yung lock niya. Pero nagawa naman natin ng paraan na ibalik natin ng maayos. Pagkatapos nito ay babalik na ulit natin ang mga keycaps.
Time for sound check. Medyo hindi pa tayo na-satisfy, so babaklasin ulit natin. Yung Paron foam at saka silicone, tatanggalin na rin natin para palitan natin ng ibang materials. Fiber polyfill ang ipapalit natin at libre lang to kasi galing to sa mga lumang unan. Ready for sound check na ulit. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, please follow and subscribe para sa mga susunod pa na mga video. Salamat sa panonood!